nakakapagpuri sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Ako'y namumuhay nangingita sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Come on, hallelujah.
sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Isa pa, sa'yo lamang Jesus, sa'yo lamang sumasamba, nagpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganawan ko, Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, pupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus, ang ngalan mo, hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Minsan pa,
sa habang buhay. Sa habang buhay. Sa habang buhay. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. It penetrates between soul and spirit, joint and marrow. It exposes the thoughts and intentions of the heart or the desire of the heart. So yan yung nature ng Word of God. Kaya nga napakahalaga talaga that every day meron tayong Word ni Lord. Kahit gaano katindi yung pressure, kahit gaano kabigat yung mga pinagdadaanan mo sa buhay mo, kailangan lagi kang tatakbo sa Word ni Lord. Especially kapag nalagay ka sa isang situation na parang hindi mo na alam kung paano ka magsisimula. Pag nalagay ka sa isang situation na ang dami mong tanong, bakit? Pag ganon yung situation mo, go back. Balik sa Word ni Lord. At kapag nakabalik ka na sa Word ni Lord, people of God, the Word of God is powerful to transform you. Alisin ka doon sa situation mo at dalhin ka doon sa great plan ni Lord for you. To deliver the Word of God, please welcome Pastor Al Belga. Isang pinagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang bawat isa sa ating mga tahanan? Wow! Pang 3 linggo na natin ngayon. Third Sunday of the month. Wow, praise God. At tayo po ay muli magkakasama ngayon at sama-samang mag-i-enjoy sa salita ng ating Panginoon. Sama-sama tayong magpupuri at sama-sama tayong makikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya bago po yun, ay nais ko po muna kayong kumustahin. Kayo po ay kumusta? At ang aking dalangin ay lahat kayo ay nasa maayos na kalagayan at ang bawat isa ay nasa maayos din na pakiramdam at maayos na pangangatawan. So kaya po sa araw na ito ay araw ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Ito yung araw ng ating pagbabalik pasasalamat sa ating Diyos. Ito yung araw na tayo ay sama-samang idideklara ang kabutihan at idideklara ang katagumpayan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po ang araw na ito ay napakadakila sa ating Panginoon. Ang araw na ito ay isang araw na hinihintay ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay magsama-sama, hindi man sa physical, kundi tayo ay magsama-sama sa espiritual at sa iisang layunin na maibalik ang mga pagpapasalamat at maibalik ang tamang pagsamba sa isang totoong Diyos at sa isang makapangyarihan na Diyos na siyang gumawa ng langit at lupa at siyang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya po muli, ihanda natin ang ating mga sarili. Tayo po ay sama-sama na umupo diyan sa ating mga sala o diyan sa ating mga room at sama-sama na po tayong maghanda upang tayo po ay talagang makapaglaan ng quality time sa ating Panginoon. Kung kayo pong lahat ay handa na, nais ko po kayong anyayahang tumayo at tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat. Pinupuri ka namin. Ang iyong dakilang pangalan ang siyang tagapagligtas ng aming buhay. Ama, patuloy ka naming nire-recognize sa umagang ito dahil ikaw ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at kayo ang Diyos na gumawa sa amin. Kayo ang Diyos na nagbigay sa amin ng aming pangangailangan araw-araw.
Ang iyong anak na si Jesus ang siyang nagbigay sa amin ng kaligtasan. At patuloy po namin nare-recognize ang banal na Espiritu. Holy Spirit, you are God and you are our speaker today. Kayo po ang aming pinakadakilang guro upang ipaunawa sa amin ang iyong mga salita. Maraming salamat, Holy Spirit. Kaya po sa oras na ito, gamitin niyo po ako para lamang sa iyong kalwalhatian at ang iyong salita ay maiparating natin ng malinaw sa bawat pamilya at sa bawat tahanan. Kaya po maraming salamat po, Banal na Espiritu, at patuloy niyo pong basbasan ng iyong kapangyarihan at ng iyong pagmamahal at kabutihan ang bawat pamilya at individual na nandito today. Maraming salamat, Lord. Patuloy ka naming pinupuri. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Maraming pong salamat sa ating sama-samang panalangin. Ngayong umaga ay ang mensahe na inintras ng Panginoon sa akin, ng Holy Spirit, ay pinamagatan ko pong God Restoring Our Families. God restoring our families. Pag sinabi pong restore, ay ang ibig sabihin po nito ay ibalik doon sa kanyang original condition. Pag sinabing ang isang bagay ay i-restore, ang ibig sabihin po, itong bagay na ito ay nakaranas ng pagkasira o kaya itong bagay na ito ay medyo luma na or yung bagay na ito ay medyo lumanas o nagkaroon ng maraming dumi, kaya yung bagay na ito ay kailangang i-restore. Ibig sabihin ay kailangan lang siyang ibalik doon sa kanyang original condition. So alam naman natin ang isang bagay na nasisira, pwede pa namang ayusin. Ang isang bagay na nadumihan, pwede pa namang linisin. Ang isang bagay na nakaranas ng pagkabasag o kaya nakaranas ito ng pagbagsak, pwede pa naman siyang ma-restore. Ibig sabihin, pwede pang ibalik yung kanyang original condition. So, ganun din po sa ating family. So, today, ang nais ipaunawa sa atin ng Holy Spirit na ang bawat pamilya or ang bawat tao minsan ay nakakaranas din or nangangailangan din ng restoration. Pero bago natin yan lalo pang palawakin, nais ko munang ibigay sa inyo yung pinaka-key verse ng mensaheng ito. At samahan niyo po ako, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Ezekiel at puntahan po natin yung chapter 36. Then basahin natin ang verse 25 to 27. So open your Bible in Ezekiel chapter 36. Then we will read together verse 25 to 27. Sabi po dito, then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. Your filth will be washed away, and you will no longer worship idols. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. So basahin po natin sa Filipino. Mas maganda po kung sa sarili nating wika. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan. At sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Wow! At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo
ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Ulitin po natin para mas lalo nating maunawaan. Ezekiel 36 verse 25 to 27. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y maging malinis sa buo ninyong karumihan, at sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan. Lilinisin ko kayo, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng buong pusong laman, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking kahatulan at isasagawa. Kaya po sa oras na ito, ay alamin po muna natin yung pinaka-background ng mga verses na ating binasa. Unang-una, ang nagsasalita dito ay muli, wala pong iba kundi ang ating Diyos. Ang Diyos Ama ang nagsasalita at ginagamit niya ang kanyang lingkod na isang prophet na walang iba kundi si Ezekiel. At that time ay ang message na nais ni Lord ipadala ay para sa kanyang nation na kanyang pinili na wala pong iba kundi ang nation ng Israel. Bakit kaya? Ano kayang naging dahilan? Bakit ganito yung mensahe ng Diyos na ibinigay kay Prophet Ezekiel para sa bayan ng Israel? Bakit kaya ganito ang mensahe? Ano kaya ang kalagayan nila? Nung mga panahong ito, marami ang nagsasabi na itong mensaheng ito ay ibinigay ng Diyos kay Ezekiel noong time na nasa 586 BC. Napakatagal na yon. Pero ngayon ay pinag-uusapan natin. Nung time na yon, yung taon na yon, ay ang bansang Israel muli ay nasakop ng Babylon. Kasi ang Babylon that time ay napaka-powerful empire, napaka-powerful na nation. Kaya po, nabihag na naman nila muli ang nation ng Israel. So, ang nation ng Israel ay nandoon sa control ng isang empire, ng isang nation na wala pong iba kundi ang nation ng Babylon. So, nasakop sila at sinira. Grabe ang ginawa ng Babylon kasi hindi lamang nila kinuha yung mga Israelites bilang kanilang mga bihag, bagkus lahat ng mga ari-arian ay kinuha din. At lahat ng mga temple na naitayo ng mga Israelites ay winasak ng Babylon. At sila na mga Israelites ay nasa kamay na at nasa kapangyarihan na ng Babylon. Sa madaling salita, ay talagang totally sinira ng Babylon ang nation ng Israel. Kinuha ang mga tao, ang mga Israelites, lalaki, babae, mga bata, lahat yon ay exile ng Babylon. Winasak ang kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga templo, at yung kanilang mga mamahaling gamit ay dinakaw din, kinuha din ng Babylon. So ganun po ang pangyayari. Kailan ito nangyari? Marami ang nagsasabi, no, nangyari ito nung time ng 586 BC. Nung time na ito, doon po ito nangyari. So, ang tanong, bakit nangyari ito? Alam naman natin na ang nation ng Israel ay napakalapit sa puso ng ating Panginoon. At talagang sila ay mahal na mahal ng Diyos at sila ang mga tao, ang nation na pinili ng ating Panginoon. Nako, kung mahal na mahal sila ni Lord, bakit nangyari ito sa kanila? Ano kaya ang naging dahilan? May mga dahilan kung bakit ito ipinahintulot ng Diyos na maranasan ng kanyang pinakamamahal na bayan. Unang-una ay ang mga Israelites noong panahon na yon ay undecided people. Sila ay undecided nation. Kasi ang nais sana ni Lord sa kanila
ay lagi silang sumunod sa ating Diyos at lagi nilang pakinggan ang instruction ng Diyos at patuloy silang lumakad sa purpose at sa layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Yon ang nais at yon ang pangarap ng Diyos na makita sa kanyang bayan. Pero alam niyo po, paulit-ulit na nilalabag ng nation ng Israel ang kalooban ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos sa kanila na sumunod kayo sa akin, hindi sila sumusunod. Pagka sinabi sa kanila na ako lang ang Diyos na inyong paglingkuran, hindi sila maglilingkod. Pag sinabi ng Diyos sa kanila na ako lang ang Diyos na inyong mamahalin, hindi nila mamahalin ang Diyos. So ganon katindi ang nangyayari. So pag sinabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong gumawa ng kasalanan, gagawa sila ng kasalanan. So sa dami-daming mga instruction at magagandang mga ginawa ng Diyos sa kanila, ang laging nagiging kapalit nito ay ang hindi pagsunod, hindi pakikinig, at talagang patahasang pag-disobey sa kalooban, sa layunin, sa salita ng Diyos sa kanilang buhay. At nang dahil doon ay dumating yung pagkakataon na inalaw ng Diyos, talagang pinahintulutan ng Diyos na maranasan nila na sila ay bitawan ng Diyos at wala na sila sa protection ng ating Panginoon. At dumating yung time na inalaw sila ng Diyos na sila ay maging bihag ng Babylon nang dahil sa kanilang paulit-ulit na kasalanan at hindi pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So dahil doon ay inabandon talaga sila ng ating Panginoon. At talagang dahil nga sila ay hindi nagpapasakop doon sa kalooban ng ating Panginoon. Alalahanin natin na ang nation ng Israel kung bakit pinili ng ating Panginoon because of the covenant na in-establish ng Diyos kay Abraham. Mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, lahat buong Israel, dapat yung covenant na yon nagbinitawan ng Diyos kay Abraham sa kanilang ancestor ay dapat yun ang magbibigay sa kanila ng proteksyon. Pero hindi nga nangyari yon dahil patuloy sila sa pag-disobey, patuloy sila sa pagiging bingi sa mga instruction ng ating Panginoon, at patuloy sila na nagiging bulag sa mga magagandang ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Alam naman nila na araw-araw ay makikita yung pagpapala, yung pagmamahal, yung provision, yung protection, yung pagpapahaba ng buhay nila, yung pag-iingat ng Diyos sa buhay nila. Araw-araw nilang nararanasan yon, pero araw-araw din silang nagiging bingi, nagiging bulag, at nagkukunwari, at hindi talaga sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya dumating sa pagkakataon na ang ating Diyos, although siya ay very loving God, although ang Diyos ay kayang magbigay ng unconditional love, pero ang Diyos ay binitawan sila at inalaw ng Diyos na sila ay makonquer ng kaaway nila na walang iba kundi ang Babylon. Ang dating laging panalo sa laban, ngayon ay natalo na sa laban. Ang dating pinoproteksyonan, ngayon ay binitawan. Grabe ang pangyayaring ito sa nation ng Israel. Pero isang araw, nagbigay ang Diyos ng napakagandang mensahe, at ulitin po natin, ito ay matatagpuan sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Ang sabi po doon ni Lord, "Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean." Wow! Hallelujah! "Your filth will be washed away, and you will no longer worship idols. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees
and be careful to obey my regulations. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Lilinisin ko kayo, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ayon sa aking mga palatuntunan, at ninyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Wow! Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya si Lord nagbigay ng mensahe. Hindi talaga ni Lord matiis ang kanyang mga anak. Bakit? Kasi nga ang Israel ay pinili ng Diyos nang dahil sa kanyang covenant kay Abraham. Ang bansang Israel ay mahal na mahal ng Diyos nang dahil ang bansang Israel ay pinili niya sa pamamagitan ng isang agreement, ng isang covenant or ng isang kasunduan na ang bansang ito ay hindi iiwan at pababayaan ng ating Panginoon. Kaya dumating muli sa isip at sa puso ng Diyos ang covenant na yon. At naalaala niya ang kanyang mga anak. Kaya agad-agad ay nagbigay siya ng napaka-hopeful na mensahe na ibinigay niya kay Prophet Ezekiel para iparating niya sa kanyang bayan, sa bayan ng Israel. Wow! Palakpakan natin si Lord sa bagay na yon. Kaya ang mensaheng ito ay pinamagatan kong God restoring our families. Tulad ng sinabi ko kanina, pag sinabing restoring or restoration or restore, ibig sabihin ay ibalik sa original design or the original condition ang isang bagay o ang isang bansa o ang isang pamilya. Alam naman natin, people of God, families are the backbone of our society. Alam naman natin na ang bawat pamilya ay mahalaga dahil ang pamilya siyang bumubuo ng community. At ang community ang siyang bumubuo sa isang bansa. Ang tatag ng isang bansa ay nakadepende sa tatag ng bawat pamilya. Magiging matatag ang isang komunidad kung matatag ang mga pamilya na namamayan doon sa isang community. Ganon din sa ating bansa. Kapag ang ating bansa, kapag ang bawat pamilya sa ating bansa ay matatag, magkakaroon tayo ng isang matatag na nation. Isang matatag na bansa. So kaya, nais ni Lord na i-restore, ibalik ang ating pamilya, ibalik ang bawat isa, hallelujah, sa kanyang original design, sa kanyang original condition. Alam nyo, people of God, kapag ka ang isda ay inalis natin sa tubig, mahihirapan silang huminga. Mahihirapan silang i-survive ang kanilang buhay. Kapag ka ang halaman ay tinanggal natin sa sikat ng araw or tinanggal natin sila sa lupa, mahihirapan ang halaman na i-survive ang kanilang buhay. Kapag ang mga bagay na ito ay maibalik natin doon sa original condition, doon sa kanilang original design ng ating Panginoon. Ang isda ay ibalik sa tubig, ang mga halaman at puno ay ibalik sa lupa at sa sikat ng araw, silang lahat ay mabubuhay. Muli, yung kanilang purpose ay marirestore sa kanilang buhay. Ganon din po tayo. Ang nais ng ating Panginoon, ang bawat individual, ang bawat pamilya ay maibalik sa original condition, sa original design upang tayo ay manatiling mabuhay. Imagine natin, people of God, kapag ang isang bahay ay binagyo. Lahat naman tayo dito sa Pilipinas ay nakakaranas ng mga ganitong uri ng mga calamity.
ang bawat taon ay may pumapasok na bagyo sa ating bansa. So maraming mga bahay ang nawawasak. Kapag dumaan naman ang earthquake, may mga bahay na nawawasak. Kapag dumaan yung mga malalakas na baha, mga matataas na baha, yung mga bahay na pupuno ng putik, nawawasak yung mga bubong, nasisira yung mga sahig, nasisira lahat ng kanilang mga ari-arian. Di ba minsan ay nahihiya tayo or nasasaktan tayo ng matindi kapag ganito yung ating nararanasan. Ganyan ang naranasan ng bansang Israel. Nung dumating yung time na sila ay binitawan ng ating Panginoon, nung ang protection ng Diyos ay wala na sa kanila, sila ay na-conquered ng nation ng Babylon. And because of that, hiyang-hiya sila. Bakit sila hiyang-hiya? Kasi hindi sila sanay na sila ay talunan. Ang nation ng Israel ay mas sanay sila na laging panalo sa laban. Mas sanay sila na sa bawat laban, pag uwi nila ay sineselebrate ng buong bayan ang kanilang pagkapanalo. Hindi likas sa kanila ang umuwi ng talunan nang dahil nga hawak sila ng ating Panginoon. Pero isang araw, nawasak ang kanilang mga tahanan. Isang araw, ang kanilang mga mamahaling gamit ay nawala. Isang araw, ang kanilang mga mahal sa buhay ay kinuha sa kanila o yung iba pa ay pinatay. Yung iba pa ay ginawang bihag nang dahil nga sila ay binitawan ng ating Panginoon. Pero ang Diyos natin is a loving God. Ang Diyos natin ay mahaba ang kanyang pasensya. Ang Diyos natin, grabe siyang magmahal. Pero sa oras na ang Diyos naman natin ay talagang bumitaw, nakakatakot ito at talaga namang kakabahan tayo at mag-aalala tayo at talaga namang mapapaisip tayo sapagkat isang araw kapag ang Diyos na ang bumitaw sa atin, ang bawat maganda sa atin ay papangit. Ang nasa atin na ngayon ay pwedeng mawala sa isang iglap. Pwede mawala ang mga bagay na ito. Isang araw ay pwede na tayo ay mahiwalay sa ating mga mahal sa buhay. But, people of God, today, walang dapat ikalungkot. Today, walang dapat ikatakot. Today, hindi ka dapat mag-alala. Dapat sa araw na ito, habang ikaw ay makinig ng salita ng Diyos, at habang ang mga anak mo ay kasama mo, ikaw na tatay, nanay, kasama ang iyong pamilya nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Marami din tayo makaka-relate sa kwento ng nation ng Israel. Kasi parang ang kwento nila ay salamin ng ating buhay sa kasalukuyan. Dahil ang bawat isa din sa atin, may mga pagkakataon na tayo ay nagiging bingi sa Diyos. Minsan tayo ay nagbubulag-bulagan sa mga magagandang ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. At minsan tayo ay hindi talaga makasunod ng tuloy-tuloy sa ating Panginoon. Minsan nararamdaman natin na mahal natin ang Diyos, pero minsan naman ay nararamdaman natin na hindi na natin siya mahal at talagang sinusunod na natin kung ano yung tinatakbo ng ating isipan at kung ano yung dinidemand ng ating laman. Kaya minsan ay talagang ang ating buhay ay nawawala na talaga sa presensya ng ating Panginoon. Pero habang nakikinig at habang naririnig pa natin ang mensaheng ito, ito ang magpapatunay na kailanman ay hindi pa si Lord bumitaw sa atin. Ang Diyos ay hindi pa tayo iniwan. Ang Diyos ay hindi pa tayo binabaliwala. Ang Diyos ay nandiyan pa. Salamat sa Kanya. At pinapaalalahanan pa tayo. At pinapalakas pa tayo na nandyan pa talaga siya at hindi siya nang iwan. Ano ang paraan ng Diyos upang i-restore ang bawat isa sa atin o ang bawat pamilya? Yun ang maganda na tanong na sasagutin natin sa oras na ito. Lord, ano ang iyong pamamaraan upang kami, ako, ang aking pamilya, ay muli ay ma-restore sa aming original design or original condition na walang iba kundi sa presensya mo? Lord, paano ba?
Ano ba ang pamamaraan? Ito po yung pamamaraan. At nabasa na rin natin kanina. Sa verse 25, ang sabi po doon, I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. Your filth will be washed away. Ano daw yung pamamaraan ni Lord? Nako, maganda po. Unang pamamaraan ng Diyos ay lilinisin niya tayo. Yun ang unang pamamaraan ni Lord. Di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, kapag ang tahanan ay dumanas ng bagyo, baha, earthquake, lahat ng mga yan, mga natural calamities, pag yan dumaan sa ating mga tahanan, yung ating mga tahanan ay pwedeng mawasak, pwedeng madumihan, pwedeng maalikabukan, pwedeng maputikan, lahat ng dumi ay pwedeng pumasok sa ating tahanan. Kapag ang tahanan natin ay madumi, agad-agad ang naiisip natin ay tubig. Dahil ang tubig ang unang bagay na kailangan mayroon ka upang anumang bagay na nadumihan, anumang bagay na natabunan ay pwede pang ma-restore. So kaya, ang sabi ni Lord, I will sprinkle clean water. Kasi nga madumi. Kaya nga nadumihan na, kaya yung nadumihan na, hindi mo siya pupwede na buhusan ng maduming tubig. Kasi nga, madumi na siya at bubuhusan mo pa ng maduming tubig, lalo pa siyang mag-a-acquire ng dumi. So kaya ang sabi ni Lord, I will sprinkle clean water. Maghahanap si Lord, magdadala si Lord sa iyo at sa akin, sa ating pamilya, ng malinis na tubig. At ang sabi doon ay i-sprinkle niya. Papaliguan niya tayo, lilinisin niya tayo ng malinis na tubig. At ang sabi niya, and you will be clean. Wow, praise God. And sabi niya, your filth will be washed away. Yung mga dumi, hallelujah, yung guilt, yung pakiramdam natin, ay lilinisin niyo ni Lord. Hallelujah. Minsan marumi ang ating bahay, maalikabok, minsan ay madumi ang ating kalooban. Minsan maraming mga bagay ang bumabalot diyan sa ating kalooban. Andiyan na yung bitterness, andiyan na yung galit, andiyan na yung maraming hinanakit, andiyan na yung spirit of jealousy, yung espiritu ng pagiging greedy, yung greediness, the spirit of greediness, andyan. So lahat ng bagay na ito yung nagpapadumi sa isang tao. Sa isang tahanan, alikabok. Sa isang tahanan, putik. Pero ang tahanan na tinutukoy dito ng ating Panginoon ay hindi po literal na tahanan. Yung tinutukoy dito ni Lord ay hindi po literal na building o temple. Ang tinutukoy po dito ni Lord ay yung kalagayan ng bawat Israel sa kanyang harapan. So kaya po, tayo din ang tinutukoy dito ng ating Panginoon. In our context today, hindi na ito para sa mga Israelites, kundi para ito na sa atin. Na ang nais ng Lord ay makita natin na kailangan natin ng water, kailangan natin ng linis ng ating Panginoon. Ang sabi ni Lord, ang tamang pamamaraan ng ating Panginoon ay lilinisin niya tayo. Lilinisin tayo ng ating Panginoon. Wow, palakpakan natin si Lord sa bagay na yon. Hallelujah. Si Lord mismo ang maglilinis. Si Lord mismo ang mag-aayos sa atin. Hallelujah. So, yun po ang unang pamamaraan ng ating Panginoon. Grabe yan, no? Grabe yung effort. Yung effort ay manggagaling kay Lord. Siya pa ang Diyos, siya pa ang nag-isip kung paano niyang i-restore ang mga tao na nadumihan. Tayo po yun. Ako po yun. Number one, ako yan. Kasi tayo ang kinakausap ni Lord. Tayong lahat ang kinakausap ng ating Panginoon. Tayong lahat ay mayroong dumi. Ang nagpapadumi sa atin ay yung mga bagay na ginagawa natin na hindi kalooban ng Diyos. Nagpapadumi sa atin yung minsan ay bingi tayo.
Nagpapadumi sa atin yung minsan ay hindi tayo nagiging totoo sa ating Diyos at hindi tayo nagiging totoo sa ating kapwa. Nagpapadumi sa atin yung napanglalamang minsan natin sa ating kapwa. Nagpapadumi sa atin yung mga minsan na pagchichismis natin sa ating kapwa. Nagpapadumi sa atin yung ating pagsiselos. Nagpapadumi sa atin yung kawalan ng tiwala sa ating kapwa. Nagpapadumi sa ating pamilya yung mga away-away. Nagpapadumi sa ating pamilya yung mga iba't ibang bisyo, iba't ibang vices na inaalaw natin sa ating mga tahanan. Nagpapadumi sa atin yung mga away at tampuhan na hindi matapos-tapos. At yung inggitan, yung pagpapataasan ng bawat isa. Yung pagyayabangan ng bawat isa. Ganyan, maraming pamilya po ang dumudumi sa mga bagay na ganyan. Maraming pamilya po ang nawawasak ang relasyon nang dahil nagkakainggitan, nagkakasilusan at nagkakayabangan at kung ano-ano pang mga vices ang inaalaw sa ating tahanan. Ang mga bagay na yon ay hindi lamang sa literal nating tahanan nakakapagpadumi, kundi sa ating pagkatao ay nagpapadumi din. Pero huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ang mensahe ito ay hindi para i-condemn tayo. Hindi para sakta ni Lord ang damdamin natin. Kundi para i-appreciate yung goodness, yung faithfulness, yung grace, yung mercy ng ating Panginoon sa atin at sa pamilya natin. Kasi siya pa mismo ang nagsabi, I will sprinkle clean water on you and you will be clean. Siya pa ang nagsabi na, darating ako dyan, pupunta ako, magdadala si Lord ng tubig at wiwisikan tayo ni Lord ng tubig at lilinisin niya tayo upang tayo ay maging ganap na malinis sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord sa bagay na yon. At pangalawa, na pamamaraan ni Lord, paano niya i-restore ang bawat pamilya at ang bawat siya sa atin. Pangalawa, babaguhin niya ang puso natin. Yan ay makikita sa verse 26 dun sa ating binasa. Anong sabi ni Lord? I will give you a new heart. I will take out your stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Wow! Yun yung pangalawang pamamaraan ni Lord. Kaya pala naging marumi ang mga Israelites ng time na yon. Kaya pala tayo ay naging marumi sa harapan ng ating Panginoon. Kasi yung puso natin ay naging bato na. Ang sabi doon, stony. Naging bato na, mabato na yung puso natin. At sabi doon, stubborn heart. Yung puso natin ay talaga namang hindi na po settled. Yung puso natin ay talagang magulo na. Yung puso natin kung kani-kanino na siya nakabaling. At yung puso natin ay hindi na siya responsive sa salita ng ating Panginoon. Kung babalikan po natin yung kalagayan ng mga Israelites nung time na yon. Ang mga Israelites nung panahon na yon ay hindi na po sila nakikinig sa Diyos. Bagkos ang kanilang pinapakinggan ay yung kanilang sarili. Hindi na po nila sinusunod yung instruction ng Diyos. Ginagawa na nila kung ano yung maisip nilang tama sa kanilang sarili. Hindi na po nila hinahanap ang Diyos. Ang hinahanap na lamang nila ay yung mga gusto nilang gawin at yung mga bagay na magpapasaya, magsasatisfy sa kanilang mga sarili. Ganun po ang naging kalagayan ng mga Israelites nung panahon na yon. Kaya yung puso nila ay sobra nang naging matigas. Alam niyo po kung bakit? Ang puso ng tao ay mananatili yang malambot kapag lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Pero kapag ang salita ng Diyos na pinapakinggan natin, pero hindi natin inilalagay sa puso natin, ito po ay mananatiling matigas. Kaya maraming tao may takot sa Diyos, pero matigas ang puso nila sa harapan ng ating Panginoon. At ang ating mga puso ay hindi natin maitatago sa Diyos. Ang puso po natin ay hindi natin pwedeng ikuble, hindi po natin pwedeng magkunwari. Because God is all-knowing God. Alam ng Diyos ang tinitibok ng puso natin. Nababasa ng Diyos ang iniisip natin.
At nalalaman ng Lord, nalalaman ng Diyos kung ano yung nararamdaman ng puso natin. Kaya pangalawang pamamaraan ni Lord, sabi ni Lord, babaguhin niya ang puso natin. Ito ang nais ni Lord. I will give you a new heart. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Bakit? Bakit Lord? Bakit mo kami bibigyan ng puso? Ano na ba yung puso namin ngayon? Nako, ang sabi ni Lord, yung puso mo ngayon ay bato na. At ang puso mo ngayon ay matigas na. Yung puso mo ngayon ay hindi na siya responsive sa word ni Lord. Hindi na siya nag-uubay sa salita ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Lord, darating ako. Pupunta ako dyan. And I will give you a new heart. Hallelujah. Palakpak kay Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat kay Lord. Kaya huwag kang malungkot today. Huwag maging mabigat sa iyo ang mensahe nito. Kasi hindi naman si Lord nagsabi na, pupunta ako dyan para patayin ka. Pupunta ako dyan para i-judge ka. Pupunta ako dyan para ganito ang gawin ko sa iyo. Hindi mo magugustuhan. Pupunta ako dyan para i-allow ko na bihagin ka na ng kaaway. No. Today, hindi yun ang message ni Lord. Ang sabi ni Lord, pupunta ako dyan, pupunta si Lord sa atin, kasi nga ang sabi niya, I will give you a new heart. So today, walang judgment. Hallelujah. Glory to God. Walang judgment. No condemnation. Hallelujah. Hindi ka kinokondemn. Hindi ako kinokondemn ni Lord. Hindi kinokondemn ni Lord ang pamilya. No condemnation. Ang nais lang ni Lord, pahintulutan natin siya sa araw na ito, na bigyan niya tayo ng bagong puso. Mula sa puso na matigas, mula sa puso na hindi na nakikinig kay Lord, ngayon papalitan ni Lord ng tender heart, responsive heart. Yan ang ibibigay ni Lord sa akin at sa bawat pamilya. Amen? Ano kaya ang mga palatandaan nito? Naku po, ang mga palatandaan nito na ang puso mo ay pinalitan na ni Lord, magiging responsive na yung puso mo. Ngayon, next Sunday, makikinig ka na ng salita ng Lord, then tatanggapin mo na ang salita ng Panginoon na mayroong kagalakan, at tatanggapin mo na yung salita ni Lord na mayroong desisyon na ipamuhay, at tatanggapin mo na yung salita ng ating Panginoon bilang iyong instructions sa bawat araw ng iyong buhay. At sa relasyon naman natin sa ating pamilya, ang palatandaan na binago na ni Lord. Binigyan na tayo ni Lord ng bagong puso. Ang palatandaan nito ay ikaw na dating siloso, hindi ka na magiging silosa, hindi ka na magiging siloso. Ikaw na dati hindi ka nagpapatawad, ngayon magpapatawad ka na. Dati hindi ka marunong umunawa, gusto mo laging ikaw ang inuunawa. Ngayon, magiging malawak ng pag-unawa mo at kaya mo na rin unawain ang bawat isa. Dati, hindi ka marunong magpasensya, pero ngayon, hahabaan mo na ang pasensya mo kasi pinalitan na ni Lord ang puso mo. Dati, napakadamot mo, ngayon, mapagbigay ka na. Dati, palaaway ka, ngayon, hindi ka na nangaaway. Dati, masungit ka, ngayon, lagi ka nang nakasmile. Dati, kapag may problema, nagdadabog, nagwawala ka. Ngayon, kapag may problema, nananalangin ka na. Dati, nawalan ka na ng pag-asa. Pero ngayon, babangon kang uli. Babangon ka uli. At ngayon, tatayo ka uli sa harapan ng ating Panginoon na mayroong malinaw na pag-asa. Sapagkat pinalitan na ang iyong puso. Iyon ang palatandaan na pinalitan na, bago na ang puso mo. Hindi ka na mawawala sa gawain sa loob ng inyong tahanan. Hindi ka na mawawala sa simbahay. Hindi mo na ipagpapalit ang simbahay, hindi mo na ipagpapalit ang gawain ni Lord sa iyong pagtulog, hindi mo na ipagpapalit ang gawain ni Lord sa iyong labahin, hindi mo na ipagpapalit ang gawain ni Lord sa iyong negosyo, hindi mo na ipagpapalit ang gawain ni Lord sa iyong career, sa iyong mga pangarap, dahil ipapriority mo na si Lord kasi pinapriority ka ng ating Panginoon at pinalitan na ni Lord ang puso mo. Kapag bago ang puso, bago ang ginagawa. Pag bago ang puso, bagong mga salita ang lumalabas. Kapag bago ang puso, ang kanyang pinupuntahan ay bago ng mga lugar.
Kaya po, sa oras na ito, yan ang nais ni Lord. Ang dating matigas na puso, ang dating magulong puso, ngayon ay nakatune in na sa ating Panginoon. Pangatlo po, paano ni Lord i-restore yung puso natin? Pangatlo, pupunuin niya tayo ng kanyang espiritu. Yun ay sinabi niya sa verse 27, "And I will put my spirit in you that you will follow my decrees." Bakit pinalitan ni Lord ang puso natin? At bakit ang sabi niya, "I will put my spirit in you"? Yes, people of God. Because kapag ang isang tao ay tumanggap kay Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, sabi ng salita ng Panginoon, pagkatapos nating tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ang ating spirit ay marirestore. Muling marirestore yung spirit natin, and then yung Holy Spirit or the Spirit of God ay titira na sa puso natin at gagawin niya ng templo ang ating katawan. Wow! Hallelujah! Sabi dito, "I will put my spirit." Mangyayari ito kapag nagbalik loob tayo sa ating Panginoon. Kapag tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, yung ating espiritu ay ilalagay uli doon sa original condition na ano? Ang original condition ng ating spirit ay connected sa Spirit of God. Ang original condition ng ating spirit is alive. Ang condition ng ating spirit ay sumusunod sa Diyos, nakikinig sa Diyos, at namumuhay sa layunin ng Diyos at sinusunod ang lahat ng instruction ng Diyos. Yan ang tunay na kalagayan ng ating spirit. Pero nung pumasok ang kasalanan sa ating espiritu, ang ating espiritu ay namatay. Ang ating espiritu ay nahiwalay. Ang ating espiritu ay na-disconnect. Ang ating spirit ay na-disalign sa Spirit of God. Kaya ang sabi ni Lord, ang paraan upang tayo ay ma-restore, hindi lamang tayo linisin, hindi lamang palitan ng ating puso, kundi ang Spirit of God ay titira sa atin at gagawin niyang templo ang ating katawan. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. At the moment na yung ating katawan ay andyan na yung Espiritu ng Diyos at ang ating Spirit ay buhay na dahil tumanggap na tayo sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas at tayo ay naka-experience ng born again in Spirit. Kapag ang Espiritu natin ay nakikinig na sa instruction ng Spirit of God, kapag ang Spirit natin ay tinatanggap na ang salita ng Diyos na binibigay sa atin ng banal na Espiritu, kapag ang Spirit natin ay namumuhay na sa salita ng Diyos, hallelujah, people of God, doon na mangyayari yung restoration. Ibig sabihin, talagang 100% tayo ay na-restore at 100% tayo ay naibalik doon sa original condition ng human being na walang iba kundi sa presensya ng ating Panginoon. Yun, doon tayo matagal na nawala. Maraming pamilya ang nawala sa presensya ng Diyos. Maraming pamilya ang nawala sa instruction ng Diyos, sa salita ng Diyos. Maraming pamilya ang hindi makita yung purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi makita ng Ama yung purpose ng Lord sa kanyang buhay. Hindi makita ng ina ang purpose ng Lord sa kanyang buhay. At kung ang mga magulang ay hindi makita ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay, lalo din ang kanilang mga anak. Dahil hindi nila alam ang layunin, ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay, hindi rin nila pwedeng ilagay doon ang kanilang mga anak sa purpose at sa layunin ng Diyos nang dahil nga sila mismo ay hindi nila alam. So, imagine mo, people of God, kapag ang isang pamilya ay wala doon sa original condition, sa original design ni Lord, ang pamilya ay nabubuhay sa mundo, nagwa-wonder, hindi nila alam paano talaga nila ayusin ang kanilang pamilya.
Araw-araw maraming away. Araw-araw laging may kulang. Araw-araw mayroong mga selusan. Araw-araw may mga bangayan. Araw-araw may mga inggitan. Araw-araw may mga damutan. Araw-araw ay maraming mga vices sa loob ng pamilya. Maraming mga tao ang nag-aakala na okay lang yon. Akala nila natural lang yon. Pero people of God, lahat ng yon ay hindi natural. At ang lahat ng yon ay malayo sa disenyo ng Diyos sa isang tao at sa isang pamilya. Kaya ang sabi ng Panginoon, masyado na kayong malayo sa akin. Kaya pinutusan niya si Prophet Ezekiel para iparating ito sa bansang Israel. Nang sabi niya, darating si Lord. Yung mensahe ng Lord ay dumating sa kanila. At ang mensahe ni Lord, ang sabi niya, lilinisin ko kayo ng tubig. Palalambutin ko ang puso ninyo. Papalitan ko ng bagong puso ang puso ninyo. At pupunuin ko kayo ng aking espiritu. Wow! Thank you, Lord. Salamat, God. Thank you. Thank you. Thank you, God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. So, kapag na-restore ang pamilya, ano naman ang mga blessing? Ano kaya ang pwede nating makita doon? Although marami na akong binanggit kanina, pero gusto ko pang banggitin ito sa inyo. Biruin mo kung ang pamilya natin ay nakaranas ng pagkawasak. Sumula sa pagkawasak, dadalhin ka doon sa Garden of Eden. Then, mula sa pagkawasak, magiging masaya muli, magiging masigla muli, at magiging buhay muli ang isang pamilya. Mula sa pagkagiba, magiging matatag uli ang isang pamilya. Magiging matatag uli ang isang relasyon. At magiging secured muli ang pamilya sapagkat ang Diyos ang magpuprotect sa kanila. Mula sa kahihiyan, mula sa maraming mga kahihiyang naranasan ng bawat pamilya, sa ating kapitbahay, sa kamag-anak, sa kakilala, ngayon, ang Diyos ay muli gagawa at gumagawa ng bagong kwento ng inyong pamilya. Kaya mula sa araw na ito, dapat ang bawat pamilya ay magkaisa, mag-isip, maglaan ng oras, at pag-usapan ninyo ang panibagong pahina ng inyong kwento, ng inyong pamilya. Yung mga pangit na kwento, itaob na natin yon. Yung mga pangit na kwento ng ating pamilya, tupiin na natin yon. Today, another page, another story. Hallelujah. Panibagong kwento, panibagong pamagat, at panibagong karanasan ang pwede natin muli na simulan. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil mahal tayo ni Lord. Kaya nga sabi ni Lord, darating ako, lilinisin ko kayo. Magdadala si Lord ng tubig para tayo ay linisin. Darating si Lord para palitan ang ating lumang puso. Mula sa pagiging bato, mula sa pagiging matigas na puso, ay papalitan ni Lord ng bagong puso. At ang sabi ni Lord, pagdating ko, pupunuin ko kayo ng aking espiritu. Dati punong-puno tayo ng galit, punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng kung ano-anong mga pangit na bagay. But today, glory to God. Darating at dumating na ang Panginoon diyan sa mga buhay natin, sa puso natin, sa pamilya natin, dahil inalaw ninyo ang salita ng Panginoon. Kaya ang ating Panginoon ay panibagong kwento ang sisimulan sa ating buhay. Kaya ikaw, kayo na mayroong bagong pamilya, kayo na nagsisimula pa lang sa pamilya, nako, ang kwentong ito, simulan nyo na, isulat nyo na dapat ang pamilya ninyo ay tanging ang Diyos, ang Diyos. Ang pamilya ninyo, ang tanging Diyos ay yung gumawa sa langit at lupa at yung gumawa sa iyo at nagbigay sa pamilya mo at ang Diyos na nagbibigay at kayang magbigay ng protection. 24/7. Yan ang Diyos natin. Paglingkuran mo siya, huwag kang maging bingi, huwag kang maging bulag. Hallelujah. Paglingkuran mo siya. Kasi yan ang Diyos na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, at hindi ka tatalikuran kahit sa gitna ng maraming unos ng buhay. Darating siya.
para tayo ay i-restore at ibalik sa original condition. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon. Glory to God. Kaya today, lahat po tayo ay tumayo. At sa iyong pagtayo, pwede mo bang hawakan yung iyong nasa kanan at sa kaliwa? Pwede mo bang hawakan yung anak mo? Pwede mo bang hawakan yung parents mo? Parents, pwede mo bang sabihin sa iyong anak na, "Nak, bless kami dahil sa inyo." At ikaw naman anak, pwede mo bang sabihin sa mama, sa papa mo, sa lola mo, sa tita mo, lahat ng kasama dyan, pwede nyo bang sabihin, mga anak, sa kanila, "Pinagpala kami ng dahil sa inyo." Wow, hallelujah. Bless ako, kaming mga parents. Bless kami kasi niregaluhan kami ni Lord ng anak. Pero kung wala pa man anak, huwag ka mag-alala. Bibigyan ka din ni Lord. Kasi si Lord ay nagmamahal at lagi siyang may regalo at lagi siyang may surprise. So, kaya bilang pamilya, dapat bagong kwento ang ating sisimulan. Magagawa na natin yan, ang bagong kwento. Kasi nilinis na tayo, may bagong puso at bagong espiritu. Maraming salamat. Kaya tayo po ay manalangin. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat pamilya na kasama ko today. Pagpalain mo ang bawat tatay, pagpalain mo ang bawat nanay. Pagpalain mo ang mga lola at mga lolo na kasama sa ating tahanan. Lord, pagpalain mo ang mga kamag-anak na kasama sa tahanan. Lord, pagpalain mo ang aming mga anak. Lord, bless our children. Bless our family, O God. Lord, marami pong salamat. Today, itaas mo ang iyong pamilya kay Lord. Banggitin mo kay Lord, parents. Banggitin mo ang iyong family name. Itaas mo ang iyong family, ang iyong angkan. Hallelujah. Sa harapan ni Lord. Today, Lord, tinataas ko sa iyo ang buong Belga, angkan at ang hungitan angkan, Lord God. At Lord, ang aking pamilya ay tinataas ko, O Lord, ang Belga family. Ang family ko, hallelujah, ay patuloy kong ini-entrust sa iyo. Lord, ang aking pamilya ay hindi perfect. Ang aming pamilya ay hindi perfect, Lord. Pero Lord, today, salamat sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, sa pamamagitan mo, Panginoong Hesus, ng iyong salita, sa pamamagitan ng iyong salita sa araw na ito, ay dumating sa amin ang tubig na pinanglinis mo sa amin. At salamat, Lord, palitan mo ang puso ng bawat miyembro ng aking pamilya. Ang puso ko bilang ama, bilang husband, at bilang pamilyadong tatay, Panginoon. Palitan mo, Lord, ang puso ng aking asawa. Palitan mo ang puso ng aking anak na si Yam at si Josh. Lord, punuin mo ang aming espiritu. Punuin mo ang aming espiritu ng iyong espiritu. At hayaan mo nga po, Lord, na ang pangit na spirit, Lord, ang spirit ng kasalanan, ang spirit, Lord, ng mga maling spirit sa buhay namin, ay alisin mo ito, Lord God, today sa pangalan ni Jesus at ibalik mo sa amin ang iyong espiritu. Punuin mo kami today, Lord, na sa buong maghapon, simula sa araw na ito, Lord God, ay panibagong kwento, panibagong pahina ang aming susulatan ng kwento ng aming pamilya. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo ang lahat ng mga kasama ko ngayon sa kanilang simbahay, Lord God. Ang lahat ng papuri, lahat ng pamilya, lahat ng individual ay tinataas ko sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ngayon po, bago kayo umupo, ay yakapin po natin yung mga nasa right side at sa left side natin. Pwede po ba na umikot tayo sa bawat isa? Wala tayong lalagpasan. Lahat sila ay yayakapin natin. Magyayakapan tayo. Hallelujah. Salamat kay Lord sapagkat ang pagyakap ay simbolo ng ating pagmamahal sa bawat isa. Amen. Salamat po. Maraming salamat. So enjoy our giving, enjoy our consolidation, and enjoy po natin yung ating sharing, and then yung ating food for our physical body. Sama-sama po tayong kumain ngayon, and then mag-enjoy po kayo sa fellowship at i-apply po natin
yung narinig nating mensahe. Maraming salamat po. God bless. And next Sunday, magkita-kita tayo dito sa ating church dahil ito ay physical gathering po natin next Sunday. Wala po ni isang nakaupo dyan sa sala na hindi po kasama sa ating gawain. Lahat po kayo ay aanyayahan ko na lahat tayo ay magkaisa at sasamba tayo ng sama-sama sa ating Panginoon next Sunday. Kaya po, paalala, wala pong absent sa Sunday dahil nilinis na tayo ni Lord, may bago na tayong puso, may bago na tayong espiritu, kaya mai-enjoy po natin ang ating gawain next Sunday. See you and God bless. We love you, people of God. Ang giving pala, gano'n din siya ni Lord sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Luke 6:38, give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Romans 12:6-8, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So, sinasabi dito na meron daw na gifts na binibigay si Lord sa bawat isa para magawa daw natin yung mga bagay in a better way or in well things. And then on verse 8, pwede mo pa next, yung pinakasinabi. Yan, sabi yan, if it is giving generously. Sasabi diyan sa verse na yan na isa sa mga regalo ng Lord sa bawat isa is yung maging mapagbigay tayo. And sabi ko sa kanilang verse na binasa natin na kapag nagbibigay tayo, meron din tayong natatanggap. So if you want to receive, meron dapat tayo. Ang una dapat natin hinihingi kay Lord is yung regalo na maging mapagbigay tayo. Kasi nga, kapag natutunan natin magbigay, si Lord din natututong magbigay sa atin. Sabi niya nga sa Romans, di ba, kanina, sa binasa natin, na kung gusto natin makatanggap, kailangan natutunan muna natin magbigay. And isa sa mga regalo ng Lord sa atin is maging mapagbigay. So kapag natutunan natin na tanggapin or lasting si Lord na, Lord, gawin mo akong generous. Once na ginawa tayo ni Lord na generous, marireceive din natin, hindi lang yung giving, but makaka-receive din tayo kay Lord ng blessing na ginamit niya sa bawat isa sa atin. So, ano man yung desire ng heart mo na matanggap ngayong taon, una mo munang i-desire is yung maging mapagbigay. Kasi kapag natutunan mo maging mapagbigay, ibibigay din sa'yo ng Lord yung desire ng puso mo. Kung meron naman na, ano kung meron sa bawat isa na kinoconvict si Lord na bigyan natin or in-encourage na magtanim sa bawat isa sa atin, gawin mo yun kasi meron din ibabalik sa'yo after. Kasi ibig sabihin na natutunan na natin maging mapagbigay. Don't miss what God has prepared for you. We invite you and your loved ones to our victory celebration on July 26th. No matter what you're going through, there's always hope, encouragement, and a place for you in God's house. We'd love to see you there. Mark your calendar, invite your family and friends, and we'll see you there.